Magandang araw po ang bati ko sa inyo mga kasundo. Lalong-lalo na po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Andoy, tubong Visayas. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hango sa tunay na pangyayari na nagpasalin-salin na sa iba't ibang henerasyon ng aming angkan. Hindi ko na matukoy kung anong taon naganap itong kwento na ito. Subalit nasisiguro kong wala pang World War II ito nangyari. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, mangilan-ngilan pa lamang ang nakatira sa aming baryo na kung tawagin noon ay Tanawan. Sa baryo kasing iyon, sinasabing kadalasan ay mayroong nagpapakita ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Mayroong mga lamang lupa, engkanto, mga halimaw na hindi mawari ang tunay na katauhan at mayroong mga aswang na napapadaan sa baryo Tanawan. Si Apo Kulay, isang mahusay na albularyo na siya ring pinagmula ng aming angkan, ay minsang nakasalamuha ang isang mabangis na aswang na si Nana Aurea na minsang nanalasa ito sa baryo Tanawan. Sila po ay naglaban at nagpakita ng kani-kanilang bilis at husay. Subalit sadyang nangibabaw ang kapangyarihan ng kabutihan laban sa kasamaan, kung kaya't nagapipo ni Apo Kulay ang aswang. Sa paglipas po ng mga araw ay hindi matanggap ng aswang ang kanyang naging kapalaran sa kamay po ni Apo Kulay. Nagngingit-ngit ang kanyang kalooban dahilan upang siya ay nagbalik sa baryo at naghasik ng lagim. Bawat bahay na mayroong sanggol at buntis ay kanyang binubulabog. Ang ginawa niyang iyon ay nakarating kay Apo Kulay dahilan upang sa muli sila ay nagtagisan ng kanilang kakayahan. Sa tingin mo ba magagapi mo ako, hangal na albularyo? Saad ng aswang na nagpakawala ng matinis na hagikik, sabay sugod sa nakahandang si Apo Kulay. Ang pagsugod niyang iyon ay siya palang hinihintay ng albularyo upang hindi na makatakas pa sa mga kamay niya ang aswang. Nag-usal ng orasyon ang albularyo at sa isang iglap lamang, tila tumigas ang katawan ng aswang. Hindi na ito naagalaw pa at kaagad na nalaglag sa lupa. Hindi na pinakawalan pa ni Apo Kulay ang aswang. Ikinulong niya ito sa loob ng kanyang pamamahay hanggang sa hindi naglaon ay naging kabiyak niya ito. Ilang taon din silang nagsama bago binayaan ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Ulayon. Si Ulayon, Kuya Bari, ay lumaki bilang isang normal na bata. Nalilingid sa kanya ang lihim na pagkatao ng kanyang ina. Walang sino man sa baryo ang nagbanggit nito sa kanya, gawa ng bukod sa iginagalang nila si Apo Kulay, ay ayaw din nilang maging pagkain ni Nana Aurea. Kahit nadalubhasang albularyo po si Apo Kulay, ay hindi niya pinutol ang pagiging aswang ng kanyang asawa. Subalit lagi siyang nagpapakain dito ng mga orasyon upang hindi ito matakam sa karne ng tao. Nakukontento na si Nana Aurea sa mga pagkain ng mga sariwang hayop na nahuhuli nito sa loob ng gubat. Kahit na nananatili ang pagiging aswang ni Nana Aurea, ay itinago nila ito kay Ulayon sa kadahilanang ayaw nilang mamuhi ang anak sa ina nito. Palagi kasi nilang pinapaalalahanan nito na ang mga nilalang sa dilim ay kaaway ng kanyang ama, kung kaya marapat lamang na kailangan din itong maging maingat kapag nakasalamuha ang mga ito. Bagamat wala pa namang nakikitang aswang si Ulayon, ay nakatanim na sa kanyang utak na kapag nagkataong makakita man siya, ay makakatikim ito ng mga orasyon na itinuro ng kanyang ama.
Maraming kaibigan si Ulayon na kasing edad niya. Minsan, isang kaibigan ang nagtungo sa kanila para makipaglaro. Hindi nila namalaya ng oras at inabutan na ito ng gabi sa tahanan nila. Nagkataon pa man ding bilog na bilog ang malaki at maliwanag na buwan sa kalangitan noon. Naku, Ulayon, kailangan ko na atang umuwi. Gabi na oh. Naku, siguradong hinahanap na ako ni nanay at tatay. Saad ng bata. Mamaya na, maghapunan muna tayo dito. Huwag kang mag-alala, ihahatid naman kita sa inyo eh. Tugon naman ni Ulayon. At dahil nga sa pangungumbinsi nito sa kalaro, ay sumang-ayon na lamang ang kanyang kaibigan. Matapos nga ang hapunan, ay gumayak na ang dalawa para magtungo sa pinakasentro ng baryo kung saan naroon ang bahay ng kanyang kaibigan. Nasa labas na sila ng bakuran ni Ulayon nang mapansin nila ang tila isang napakalaking ibon na lumilipad palabas mula sa kusina. Noon lang sila nakakita ng ganoong kalaking ibon kung kaya naging palaisipan sa kanilang dalawa kung bakit at saan nanggaling ang malaking ibon na iyon. Nang maihatid ni Ulayon ang kaibigan, kaagad din naman siyang tumalikod na para makauwi. Narinig niya pa ang sinabi ng nanay ng kaibigan na pinagalitan ng anak. Di ba sinabi naman namin sa iyo, anak, na huwag kang magpapaabot ng gabi sa tahanan ni Nana Aurea dahil delikado. Dahil sa kanyang narinig, napakunot ang noo ni Ulayon. Iniisip niya kung bakit naging delikado sa tahanan nila. Nasa malalim na pag-iisip si Ulayon nang makarinig ng mga pagaspas mula sa pagkampay ng mga pakpak ng kung anumang ibon. Luminga-linga siya sa paligid, ngunit wala naman siyang nakikitang kahit na ano. Habang patuloy siyang naglalakad, ay patuloy niya ring naririnig ang bawat pagaspas. Nang mapatingala siya, ay saka pa lang niya nakita ang pinanggagalingan ng pagaspas na iyon. Isang napakalaking nilalang ang nasa itaas. Litaw na litaw ang buong kaanyuan nito dahil nasisinagan ng bilugang buwan. Biglang napahinto si Ulayon at sinipat ng mabuti ang nakikitang nilalang. Kahit na hindi sigurado kung anong uri ito ng nilalang, ay natitiyak naman niyang kabilang ito sa mga nilalang ng dilim na itinuturing mortal na kaaway ng kanyang ama. Sinundan niya ang nilalang at nakitang sa tahanan nila ito mismo nagtungo. Malas nga lang dahil hindi na niya ito nakita kung saan nagtago dahil nawala rin itong parang bula. Hindi ipinaalam ni Ulayon ang kanyang nasaksihan sa kanyang mga magulang dahil nais niyang siya mismo ang magparusa sa nilalang na nagmamasid sa kanilang tahanan. Dahil sa pangyayaring iyon, Kuya Bari, gabi-gabi ay nagmamasid at nagbabantay ang batang si Ulayon sa kanilang bakuran. Nais niya muling makita ang nilalang na iyon. Subalit sa paulit-ulit niyang pagmamasid at pakikiramdam ay wala naman siyang napala. Kung kaya't ipinagpalagay na lamang niyang baka nagkataon lamang na doon sa mismong bakuran nila dumapo ang lumilipad na nilalang. Baka wala naman talaga itong pakay na masama sa kanyang pamilya. Makaraan ang ilang buwan. Sa mismong kabilugan ng buwan, napag-utusang muli si Ulayon ni Apo Kulay na manguha ng mga halamang ugat na gagamitin upang ibabad sa langis na bagong gawa ng albularyo. Pamilyar naman si Ulayon sa mga halamang gamot na iyon dahil siya ang laging kasakasama ng kanyang ama sa tuwing nangunguha ito noon. Ang nanay naman niya ay kapag walang ginagawa sa bukid
ay nasa bahay lamang at nag-aasikaso sa kanilang mga alagang hayop. Inabot na ng dilim si Ulayon sa kakahuyan. Medyo naaliw siya kasi sa mga huni ng mga kuliglig. May daladala siyang sako noon na pinagsidlan niya ng mga nakuhang halamang gamot. At dahil hindi naman kabigatan ang tangan, ay pinasan niya ito para mas mapadali ang kanyang paggalaw. Sa puntong iyon, nagpasya na si Ulayon na gumayak pa uwi. Noong papalabas na siya ng kakahuyan, nahagip ng kanyang paningin ang isang bulto ng babae na tila ba mayroong kinakain. Inaninag niya ang kaanyuan nito at nang tumama rito ang sinag na nagmumula sa buwan ay tila napatda si Ulayon ng mapagsino ang nilalang. Ito ang nilalang na nooy nakita niya at sinundan patungo sa kanilang bakuran. Nagtago siya. Sinipat niyang maigi ang kinakain nito at tama nga ang hinala niyang isang buhay na hayop ang nilalantakan ng nilalang. Patunay ay ang ingay ng huni na nilikha ng baboy ramo habang nilalantakan ito sa tiyan ng nilalang. Sinamantala ni Ulayon ang pagkakataon. Habang abala ang nilalang sa pagkain, ay nag-usal naman ng orasyon si Ulayon. Subalit, hindi niya pa nga natatapos ang pag-ulit ng orasyon sa 7 beses ay napalingon na sa kanya ang nilalang. Dahil nga sa unang pagkasilay niya sa mukha nito, lalong-lalo na sa bibig nitong nagdurugo pa dulot ng mga sariwang bituka na kinakain nito, ay tila ba nanigas ang buong katawan ni Ulayon. Sanhi ng pagkagulat, taranta at isama na rin ang matinding takot. Ang buong akala niya kasi ay mayroon na siyang sapat ng lakas ng loob upang gamitin ang orasyong natutunan laban sa nilalang na wari niya ay isang aswang. Makailang beses din siyang napalunok habang nakatitig sa nilalang. Ilang minuto din silang nagkatitigan bago mabilis na sumunggab ang aswang sa kanya. Sa pagkagulat naman ni Ulayon ay hindi na siya nakapanlaban pa. Sa bilis ng pangyayari, Kuya Bari, ay bigla na lamang daw nagdilim ang kanyang paningin. Noong maalipungatan si Ulayon ay wala na po ang aswang. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakahiga sa lupa at kinapa ang sarili, pati ang sako na nasa kanyang tabi. Kahit na nanginginig pa, ay lakas loob na tinahak ni Ulayon ang daan palabas ng kakahuyan na iyon. Noong makarating siya sa kanilang tahanan, ay nakita niyang naglilinis ang ina ng kanyang mukha gamit ang gugo at tubig. Nay, bakit po may dugo sa blusa ninyo? Wala sa loob na tanong niya sa kanyang ina. Tiningnan naman ni Nana Aurea ang suot-suot niya at kaagad na kinusot ang blusa. Aligaga itong tumingin sa kanya. Ito, wala ito anak. Natalsikan siguro ito ng dugo ng kinatay kong manok kanina para sa hapunan natin. Siya nga pala, bakit ngayon ka lang? Pag-iiba nito ng usapan. Nay, kasi po may ano po eh. Kwan kasi wala po, naaliw lang akong pakinggan ang mga huni ng kuliglig, kaya naman ngayon lang po ako nakarating. Nasan po si tatay? Pagkasabi ni Nana Aurea kung nasaan si Apo Kulay, ay kaagad din naman itong tinungo ni Ulayon. Sa ikalawang pagkakataon, ay hindi ipinaalam ni Ulayon sa kanyang ama na nakakita siya ng aswang. Ngunit sa puntong iyon ay kinabisado ng mabuti ni Ulayon ang mga orasyon. Nagpaturo pa siya ng iba pang kaalaman sa kanyang ama patungkol sa mga aswang. Tila naman napukaw ang kuryosidad ni Apo Kulay at tinanong siya nito kung bakit
tila nais niyang malaman ang patungkol sa mga bagay na iyon. May nangyari ba sa iyo, Ulayon, na hindi ko alam? Titig na titig ang ama sa kanya nang tinanong siya nito. Umiling lang si Ulayon at sinabing, Tay, malalaman niyo din pagdating ng tamang panahon po. Sa ngayon po kasi nais ko munang hasain ang aking sarili sa mga bagay-bagay na nais kong matutunan. Makahulugang tugon niya sa kanyang ama. Hindi naman nag-atubili si Apo Kulay na dagdagan pa ang kaalaman ng anak tungkol sa mga aswang. At sa bawat araw na nagdaan ay nakita niyang pinaghuhusayan nga ito ni Ulayon. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni na Apo Kulay, ay lumabas itong si Ulayon sa kanilang tahanan. May narinig siya kasing pagaspas mula sa labas ng kanilang bahay. Kahit na medyo natatakot, ay nakuha niya pa ring magpakatatag dahil para sa kanya ay may misyon siya sa gabing iyon. Nag-usal siya ng dasal at sa wakas ay nakita niya ang nilalang na pumapagaspas. Ito yung aswang na minsan na niyang nakasalamuha. Hoy aswang, anong ginagawa mo rito? Matapang na tanong ni Ulayon. Ngunit humagikhik lamang ang aswang at nagpakawala ng mabagsik na pagkambay sa pakpak nito na tila ba ipinapakita nito na hindi siya natatakot kay Ulayon. Makailang beses namang umusal ng orasyon si Ulayon, ngunit hindi niya makuha ang tamang pagbigkas dito. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganoon, gayong kabisado naman niya ito. Ang aswang ay nanatili lamang sa ere. Hindi ito gumagalaw. Maliban na lamang sa mga pakpak nito na walang patid sa pagkampay. Tila tinatantya nito ang kakayahan ni Ulayon. At pagkalipas lang ng ilang minuto, ay lumipad na ang aswang papalayo kay Ulayon habang ito'y humahagikgik. Tila nang iinis ito sa kanya. Gigil naman si Ulayon sa sarili. Naiinis siya kung bakit hindi man lang niya maitaboy ang aswang gamit ang kanyang mga natutunan mula sa kanyang ama. Napasuntok na lamang siya sa isang puno habang nanginginig sa galit. Ramdam na ramdam niya kasi na pinaglalaroan lamang siya ng aswang para ipamukha sa kanya na hindi niya pa ito kaya. Kung kaya't sa loob ng kanyang silid ay inulit-ulit niya sa kanyang isipan ang mga kataga, ang bawat pagbigkas, kung ilang beses dapat ulit-ulitin at kung papaano bigkasin ng walang hingahan. Nakukuha naman niya. Kahit hindi mo nakikita, isipin mo. Pakiramdaman mo ang pinanggagalingan nito at doon mo ituon ang iyong atensyon sabay bigkas ng mga kataga. Saad ni Ulayon sa kanyang sarili. Ito kasi ang itinuro ng kanyang ama. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang marinig niya ang kaguluhan ng mga manok sa kulungan ng mga ito. Marami kasi silang mga alagang manok, Kuya Bari. Inilalagay nila ito sa isang kulungang mataas para madaling linisin ang dumi ng mga ito. Medyo mahaba at malaki ang kulungan na mayroong mataas na silong. Talagang mabubulabog ang mga manok doon kapag mayroong tao o hayop sa ilalim ng kulungan ng mga ito. Biglang napabalikwas ng bangon si Ulayon at kaagad na pumanaog para magmasid. Pilit niyang ikinubli ang sarili sa gilid ng kamalig kung saan natatanaw niya ang kulungan ng mga manok. Madilim sa bahaging iyon kaya nakasisiguro siyang hindi siya basta-basta mapapansin ng kung sino man. Sa isip niya ay baka magnanakaw ang naroroon o di kaya ay ang aswang. At kung aswang man iyon,
ay sisiguraduhin niyang hindi na siya papalpak ngayon. At hindi nga siya nagkamali, Kuya Bari. Hindi normal na tao ang nasa silong sa kulungan ng mga manok. Isang aswang iyon, base sa anyo nito. Nakalugay ang mahabang buhaghag na buhok ng aswang kaya hindi niya maaninag kung ito ba ang aswang na pinagtatawanan siya. Hindi muna siya gumawa ng kahit anumang aksyon. Hinintay niya muna ang susunod na galaw ng nilalang. Kitang-kita niya kung papaano nito kinuha ang dalawang manok mula sa loob ng kulungan at kaagad na pinagkakagat. Para bang uhaw na uhaw ang aswang sa dugo ng manok. Mabilis nitong naubos ang dalawang manok na tangan-tangan sa magkabilang kamay. Ang buong akala ni Ulayon ay mahuhuli na niya ang aswang. Naghanda na siya para usalin ang mga katagang itinuro ng kanyang ama nang biglang nagsalita si Apo Kulay. "Tama na yan," ani nito na ikinakunot ng noo ni Ulayon. Ibinaling ni Ulayon ang tingin sa ama na nakadungaw lamang sa bintana. Biglang ding isinarado ni Apo Kulay ang bintana matapos na makapagwika. Sa pagbalik ng tingin ni Ulayon sa aswang ay wala na ito sa kanyang kinaroroonan. Hinanap niya ito sa buong paligid ngunit hindi niya ito nakita pa. Ngit-ngit na ngit-ngit ang kalooban ni Ulayon sa naganap at nakapagpasya siyang kausapin ng kanyang ama matapos ang gabing iyon. Kinabukasan, may balitang nakarating kay Apo Kulay. Isa raw buntis ang inatake ng aswang ng nagdaang gabi. Wakwak raw ang tiyan ng buntis at nawawala na ang sanggol nito. Alam nilang mga taga-baryo na tanging aswang lamang ang gumawa ng karumaldumal na bagay na iyon dahil may narinig umano ang asawa ng biktima na malakas na pagkalabog sa kanilang bubungan. Nang tignan daw niya kung ano ang nasa itaas mula sa labas ng kanilang bahay, ay bigla na lamang daw sumigaw ang biktima sa loob na mayroong aswang. At noong binalikan na niya ang kanyang asawa, ay wakwak na ang tiyan nito at wala na itong buhay. Apo Kulay, sana naman ay walang kinalaman si Nana Aurea sa nangyaring ito. Seryosong saad ng isang matandang lalaking taga-baryo na siyang nagdala ng balita. Nangako naman si Apo Kulay na mananagot sa kanya ang aswang kapag bumalik ito sa baryo Tanawan. Dahil sigurado daw siyang malinis ang konsensya ng kanyang asawa. Sa narinig ay naguluhan si Ulayon. Napakaraming mga katanungang bigla ang naglaro sa mura niyang kaisipan. At ang isa sa mga ito ay kung bakit nadawit ang pangalan ng kanyang ina, gayong isa itong mabuting tao at hindi isang aswang. Gustuhin mang niya makisali sa mga usap-usapan ng mga nakakatanda, ay pinigilan na lamang niya ang kanyang sarili dahil natitiyak niyang mapapagalitan lamang siya ng kanyang ama. Gabi-gabing nagro-ronda ang mga kalalakihan sa baryo. Kasama na roon si Apo Kulay. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagsama ng mga kabataang lalaki. Subalit laging nakasunod sa kanila itong si Ulayon at hindi nila ito namamalayan. Minsan, nag-iba ng tinahak na daan si Ulayon para magmasid sa baryo. Nang nakita niya ang isang aswang, nakatayo lamang ito sa unahan ng makitid na daang tinatahak niya na animoy inaabangan talaga siya. Nanunuya ang mga ngisi nito. Sa puntong iyon, tanging tanglaw lang ni Ulayon ang sinag ng buwan sa kalangitan. Naikuyom kaagad niya ang mga kamao niya nang masipat ang nilalang. Subalit, hindi pa nga siya nakakagawa ng kahit anumang kilos ay bigla na lamang may isang nilalang
ang mabilis na dumating. Kitang-kita niyang sinunggaban ng nilalang ang aswang at nagpambuno ang mga ito. Hindi na tuloy malaman ni Ulayon ang kanyang gagawin. Naging mabilis ang paggalaw ng kanyang mga mata, kasabay ng bilis ng dalawang nilalang na naglalaban. Tinitigang mabuti ni Ulayon ang mga nilalang at doon ay nakilala niya ang mga ito. Ang isa ay ang aswang na sumunggab sa kanya sa may kakahuyan at ang isa ay ang aswang na kumain ng mga alaga nilang manok. Doon na naliwanagan si Ulayon na hindi pala iisa ang mga aswang na iyon. Kung ganoon, ay bakit kaya sila naglalaban? Nagtagisan ng lakas ang dalawa at sa huli ay nakita na lamang ni Ulayon na humandusay na sa lupa ang isang aswang. Ang isa naman ay tumakas na papalayo. Wala sa loob na nilapitan ni Ulayon ang aswang na nakahandusay at nasaksihan niya ang pagbabago nito ng anyo. Mula sa anyong aswang, nag-anyong tao na ito. Nanginginig si Ulayon nang masipat niyang mabuti ang pagmumukha nito. Tila mababaliw siya sa kanyang nasaksihan. Hindi niya matanggap na ang aswang na nakahandusay sa lupa at wala ng buhay ay ang kanyang ina na si Nana Aurea. Lumukob ang galit ni Ulayon sa buo niyang pagkatao. Sumigaw siya ng sumigaw hanggang sa tila wala na siyang boses na mailabas. Sa punto ding iyon ay dumating sa kanilang kinaroroonan ang mga kalalakihang nagroronda at doon isinalaysay sa kanila ni Ulayon ang tunay na naganap. Niyakap siya ng kanyang ama ng buong higpit, ngunit tila ba naging manhid na si Ulayon sa pagkakataong iyon. Simula ng araw na iyon, tila ba nag-iba na si Ulayon. Hindi na siya gaanong nagtutungo sa baryo para makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Naging mailap na rin siya sa mga tao. Sinikap naman ni Apo Kulay na maipaliwanag sa kanya ng husto ang lahat-lahat. At hindi nga naglaon ay naintindihan niya rin ang ama kung bakit inilihim nila sa kanya ang pagiging aswang ng kanyang inang si Nana Aurea. At ipinaalam ng kanyang ama na mayroong dugong aswang ang nananalaytay sa kanyang pagkatao. Dagdag pa ng kanyang ama na kapag sumapit daw ang ika-21 niyang kaarawan ay saka pa lang nila malalaman kung mas mananaig ba sa kanya ang pagiging aswang o ang pagiging isang normal na tao. Kahit nababahala pa si Ulayon sa maaaring maganap sa kanyang ika-21 kaarawan, ay inaral niyang mabuti pa rin ang kakayahan ng kanyang ama tungkol sa lihim na karunungan. Bawat taon ay batid niyang nadaragdagan ang kanyang mga natututunan at eksperyensya. May mga nilalang sa dilim na rin siyang nabigyan ng leksyon. Pati ang aswang na pumatay kay Nana Aurea ay nagapi na rin niya. Marami na siyang aswang na pinatumba at ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit na anuman ang mangyari ay hindi niya hahayaang mangibabaw sa kanya ang kadiliman, kahit na siya ay maging aswang man. At dumaan na nga ang napakaraming taon. Sumapit na ang ika-21 kaarawan ni Ulayon. Nangyari nga ang bagay na hindi nila gugustuhin at ginusto. Nag-ibang anyo si Ulayon. Naging isang aswang siya. Ngunit hindi katulad ng iba. Hindi siya natatakam sa sariwang karne ng tao o hayop man. Simula ng araw na unang nag-iba ng anyo si Ulayon ay hindi na ito nasundan pa. Wika niya,
baka raw nagapi ng kanyang kaalaman na mayroon siya ang dugo ng pagiging aswang niya. Marahil din ay hindi na hinayaan ng may kapal na patawan siya ng sumpa ng pagiging isang aswang dahil sa malinis niyang kalooban. Kuya Bari, si Ulayon po ay ang ama ng aking lolo. Ang kwento niyang iyon ay isinalaysay sa akin ng aking lolo na isinalaysay din sa kanya ng lolo niyang si Ulayon noong nabubuhay pa raw ito. Dagdag pa niya, nakapag-asawa po daw si Ulayon sa edad na 30 anyos at namuhay ng payapa. Noong binayayaan daw sila ng mga anak ay itinigil na din niya ang panggagamot at pagtugis sa mga aswang para magkaroon na ng matiwasay na pamumuhay ang kanyang pamilya. Si Apo Kulay naman daw po ay binawian ng buhay dahil na rin sa kanyang katandaan. Kasabay ng mga pangako nilang mag-ama na ibabaon na sa lupa ang mga gamit na ginagamit nila sa pagtugis ng mga nilalang ng dilim na nananalasa sa baryo Tanawan. Marahil po para sa iba ay gawa-gawa ko lang itong ibinahagi kong kwento. Pero para po sa aking Kuya Bari, sa amin, ang kwento ng karanasan ni Ulayon ay mananatiling buhay hanggang sa susunod pang henerasyon ng aming angkan. Hinding-hindi po ako magsasawang ibahagi ito sa aking mga anak at maging sa aking mga apo. Ang kwentong ito ay mahalaga po talaga para sa akin at itinuturing kong isang kayamanan na ipapamana ko sa aking mga anak at mga apo. Para sa mga minamahal kong mga apo, kapag dumating na ang panahon na hindi nyo na ako maririnig na magkukwento sa inyo nito, ay sana naman ipagpatuloy nyo lamang na bigyang buhay ang kwento ng ating ninuno. Kailanman ay hindi natin ikakaila na nanalaitay sa atin ang dugo ni Ulayon. Maraming salamat po Kuya Bari kung sakali mang mapili ang kwentong ito na maitampok sa inyong channel. Hanggang dito na lamang po at naway gabayan ka palagi ng Panginoon. Sa muli, ako po si Andoy ng Visayas at ito po ang kwentong itinuturing kong isang kayamanan. More power po at God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Andoy. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon Bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon Bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na Ang Sundo Horror Stories. At magandang araw din po sa inyo Kuya Bari. Ako nga pala si Mike. 20 anyos na po sa kasalukuyan at sa ngayon ay nag-aaral ako dito sa Bicol. Nasa kolehiyo na po ako.
kumukuha ng kursong edukasyon. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ikinuwento lamang sa akin ng aking lola. Ang mahal kong si Lola Leonora. Siya po ay 70 taong gulang na. Nakatira siya sa amin dahil hindi niya na kayang mamalagi sa sarili niyang bahay na mag-isa. Pansin ko na lagi lang nakaupo si Lola malapit sa bintana. Maghapon na pinanunood ang labas ng bahay na para bang may hinihintay o kaya may naaalala na kung anumang mula sa kanyang nakaraan. Isang beses, habang wala sila mama at papa, tinawag ako ni Lola. Sinabihan niya akong maupo sa harap niya. Akala niya siguro ako pa rin ang batang Mike na lagi niyang noong kinikwentuhan ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Pinagbigyan ko siya. Naupo naman ako na parang paslit na sabik na marinig kung ano ba ang kwentong gustong ibahagi ng ulyaning kong lola. Kuya Bari, ito na ang kwento niya. Bata pa lamang daw si Lola Leonora noon ay alam na niyang may kakaiba sa mga magulang niya. Hindi niya masabi kung ano, basta nararamdaman niya na hindi normal ang kanyang tatay at nanay. Isa sa mga napansin niya ay ang kakaibang mga ulam nila sa araw-araw. Sobrang bihira silang mag-ulam ng gulay o kaya'y kumain ng prutas mula sa maliit na hardin sa kanilang bakuran. Kung mag-uulam man sila ng gulay, ay tanging sila lang dalawa ng kanyang tatay ang kumakain nito, habang ang inay naman niya ay sasabihing busog pa. Sabay saglit na lalabas ng bahay. Madalas ay karneng manok o kaya'y kambing ang putahing nakahain sa kanilang mesa. Kahit pa wala naman talaga silang alagang mga manok o kambing na maaaring katayin. Imposible rin naman na binili ito ng itay niya dahil hindi naman ganoon kalaki ang nakukuhang pera ng kanyang tatay. Magsasaka lang ang tatay ni Lola. Hindi naman kalakihan ang palayang sinasaka nito, habang ang nanay naman niya ay bantay lang sa kanilang bahay. Nag-aasikaso ng lahat ng gawain sa loob, pati ang pag-aalaga sa kanya, kung kaya sapat lang ang kinikita ng tatay niya para sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Saan kaya galing ang mga karne ng manok at kambing? Ito ang laging tanong ni Lola Leonora sa kanyang sarili noon. Iniisip na lang niya na baka bigay ng mababait na kapitbahay nila ang ulam nila araw-araw, kahit pa sobrang layo ng mga kapitbahay sa kanilang sariling bahay. Isa pa sa mga napansin ni Lola Leonora ay ang palaging pagkawala ng kanyang nanay tuwing gabi. Tabi-tabi silang tatlo sa papag na kawayan kung matulog. Papatungan lang nila ng manipis na banig at saka sila sabay-sabay nahihilata dito. Pansin ni Lola na laging umaalis ang kanyang inay kapag sumasapit na ang hating gabi. Magigising siya na wala na ang kanyang inay, habang ang tatay niya naman ay himbing na himbing sa kanyang pagtulog. Minsan naman, hihintay niya ang kanyang ina na makabalik. Ngunit lagi siyang nakakatulog ulit habang nag-aabang. Isang beses,
Tinanong ni Lola ang kanyang inay kung ano nga ba ang rason kung bakit minsan ay nawawala ito sa kanilang higaan. Anak, maalalaman mo rin yan sa tamang panahon. Ito ang laging sagot sa kanya ng kanyang inay. Simula noon, hindi na nagtanong pa si Lola sa kanyang mga magulang. Ano ba naman ang kailangan pa niyang malaman? Maayos naman silang napapalaki ng mga ito. Hindi siya pinababayaan at siguro ay hindi naman masama ang mga kakaibang bagay na ginagawa ng kanyang mga magulang. Kaya naman, inalis na ni Lola ang mga ganong klaseng tanong sa kanyang isipan. Isang araw, habang naglalaro si Lola sa labas, ay nilapitan siya ng isang batang siguro ay naligaw galing sa mga kapitbahay nila. Hindi niya kilala ang batang babaeng ito. Halos kaedad niya ito. Kaya ang buong akala niya ay makikipaglaro lang ito sa kanya. "Hoy!" tawag ng bata. "Alam mo bang aswang ang nanay mo?" Kumunot ang noo ni Lola sa pagkakataong iyon. Siyempre, hindi siya naniwala sa sinabi ng batang babae. "Aba, ano bang pinagsasabi mo? Hindi totoo yan." Malakas na sigaw ni Lola. Di wag kang maniwala kung ayaw mo. Basta, sinasabi ko lang ang totoo. Alam mo kung bakit? Nakita ko yung nanay mo sa bakuran namin noong nakaraang Lunes. Gabi yun. Nakaluhod ito habang kinakain niyang hilaw ang alaga naming panabong na manok. At sabi ng tatay ko, aswang lang daw ang kumakain ng hilaw na manok. Kaya sigurado akong aswang ang nanay mo. Grabe, hindi totoo yan. Depensa ni Lola doon sa bata. Sa pagkakataong iyon ay galit na si Lola. Sino ba namang anak ang matutuwa na pagbibintangan ng kung sinong batang babae ang nanay mo na isang aswang? Umiiyak na pumasok ng bahay si Lola. Agad niyang hinanap ang nanay sa kusina. Noong matagpuan niya ito, ay dali-daling niyakap niya ang kanyang nanay ng mahigpit. "O anak, bakit ka umiiyak?" tanong ng kanyang nanay. "Inay, sabi ng batang babae kanina, aswang daw po kayo." Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ninitian lang siya ng kanyang nanay. Niyakap din siya nito at hinalikan sa noo. "Anak, kanino ka ba maniniwala? Leonora, sa nanay mo ba? O kung sa sino lang batang babae dyan sa labas?" Inay, siyempre po, sa iyo po." Sagot ni Lola. "Ay nako Leonora, sige na nga, halika, kumain na lang tayo. Samahan mo na lang ako at kumain tayo nitong minatamis kong saging." Dumaan ang mga araw at hindi na naging problema kay Lola Leonora ang usap-usapan na aswang daw ang kanyang nanay. Siyempre, akala niya ay gawa-gawa lang ng mga kapitbahay ang ganoong klaseng kwento, lalo pa at ang bahay lang nila ang nag-iisang bahay na nasa gitna ng kagubatan. Ngunit isang gabi,
Napatunayan ni Lola na hindi tsismis lang ang mga kwentong ito. Malalim na ang gabi. Pareho silang himbing ng tatay niya nang biglang may kung anong kumalabog sa bubong na nipa ng kanilang bahay. Agad na nalipungatan sa pagtulog si Lola. Napatingala siya. Nakatayo na ang kanyang tatay. Nasa itaas ng bubong ang tingin. Sinindihan nito ang gasera sa dingding at saka dinala sa higaan nila. Anak, lalabas lang ako saglit ha. Huwag kang susunod kahit anuman ang mangyari. Dali-daling tumakbo palabas ang kanyang tatay, dala ang ilaw na gasera. Ngunit matigas ang ulo ni Lola, kaya naman agad din itong sumunod sa kanyang tatay sa labas. Wala na siyang pakialam kung mapagalitan pa siya. Gusto niya lang malaman kung sino o ano ba ang may gawa ng kalabog sa kanilang bubong. Ngunit nagulantang siya at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nakaluhod ang tatay niya habang akap-akap ang kanyang nanay, pero may kakaiba dito. Sa likod ng kanyang nanay ay ang dalawang dambuhalang maugat at mabuhok na bakpak na lupasay na at nakapatong sa lupa. Sapat lang ang ilaw ng gasera upang maaninag niya ang mahahabang kuko ng kanyang nanay. Pula ang nanlilisik na mga mata nito at nakabuka ang kanyang bibig na may matatalas na ngipin. Sa dibdib ng kanyang nanay ay ang isang mahabang matalas na sibat na nakatarak, tagos hanggang sa kanyang likuran. Umaagos ang dugo sa lupa. Ngunit imbis na matakot sa katotohanang aswang nga ang kanyang nanay, ay mas nahabag siya sa kanyang nakita. Anong nangyari? Tanong ng kanyang tatay sa kanyang nanay. Sinaksak ako ng lalaking may-ari ng kambing na kinakain ko kanina. Akala ko tulog na silang lahat. Pero inaabangan lang pala nila ako sa itaas ng puno. Tinamaan siguro ang puso ko. Nanghihinang sagot ng kanyang nanay. Umiyak na ang kanyang tatay, kaya naman pati si Lola Leonora ay naiyak na rin sa kanyang nasaksihan. Mamamatay na ata ako? Mahal, tawagin mo si Leonora. May gusto akong ibigay sa kanya. Maya-maya'y lumapit na si Lola. Nay, nandito na po ako, nanay. Agad niyang niyakap ang kanyang nanay na nag-aagaw buhay. Nay, huwag niyo po kaming iiwan. Nay, huwag ka pong mamamatay. Hinawakan siya nito sa pisngi. Hinawi ang buhok na humaharang sa mga mata ni Lola. Leonora, ilapit mo ang mukha mo sa akin. May gusto akong ipamana sa iyo. Sumunod naman si Lola Leonora sa utos ng kanyang magulang. Ibinuka ng nanay niya ang sarili nitong bibig at lumabas mula rito ang isang maliit na itim na sisiw. Gumapang ito
at dumapo ito sa labi ni Lola Leonora at pilit na isinisiksik ang ulo sa kanyang bibig. Tuluyan na itong nakapasok at biglang naglaho sa kanyang lalamunan. Leonora, iyan ang pamana ko sa iyo. Iyan din ang pamana sa akin ng mga naging magulang ko. Simula ngayon, ikaw na ang magtutuloy ng lahing aswang natin. Ngunit, ipapaalala ko lang sa iyo na gamitin mo ang kakayahang iyan sa mabuti. Paalam na anak. Mahal na mahal kita. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan na ngang namatay ang nanay ni Lola Leonora. Simula rin noon ay tuluyan na ngang naging aswang si Lola. Hindi na tinatanggap ng kanyang katawan ang mga gulay at prutas na pagkain. Tanging mga karne lang ang nakakapagpabusog sa kanyang gutom. Pero ganon pa man, ni minsan ay hindi kumain ng karne ng tao si Lola. Kuya Bari, doon na po natapos ang kwento ni Lola Leonora sa akin. Matapos marinig ang lahat ng iyon, hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko. Kung matatakot ba ako o kaya'y matutuwa na may lahi pala kaming aswang. Sa oras na iyon, isa lang siguro ang napagtanto ko. Nagdarating ang araw na mamamatay si Lola Leonora at siguradong ipapamana niya ang itim na sisiw sa aking nanay. At alam kong darating din ang araw na mamamatay din ang aking ina. At kapag nangyari iyon, ako naman ang lulunok sa itim na sisiw. Dahil nag-iisang anak lang ako ng aking ina at ako na ang magpapatuloy sa lahi naming aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y mapili niyo pong mabasa sa inyong channel. Maraming salamat po at more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Mike. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang ibahagi po sa inyo ang kwentong ito. Pero bago po ang lahat, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Boy. Isa rin po ako sa masusugid na tagapakinig niyo sa inyong channel. Ito pong aking ikakwento ay naging karanasan ko noong minsan akong nagpunta sa isang pansiteriyang nasa dulo ng aming baryo. Siya nga po pala, Kuya Bari. Isa po akong tricycle driver at kadalasan ay ginagabi po ako ng aking pag-uwi. Gutom na ako, sabi ko sa aking sarili. Malapit nang mag-alas 9 iyon ng gabi at hindi pa ako nakakauwi. Marami kasi ang pasahero noong mga sandaling iyon, kaya naisip kong sayang naman kung hahayaan ko ang ganoong pagkakataon. Ay, grabe. Ang sarap naman ito. Ang dami kong pasahero. Sige, mamaya-maya na ako kakain. Pero dadaan na lang ako mamaya doon pala sa pansiteria. Saka doon ako kakain. Napakasarap kasi ng kanilang pansit doon. Kaya kahit hindi na ako maghapunan mamaya pagka uwi ko, ayos na yun. Saad ko sa aking sarili. Dahil sa nakarami na nga ako ng araw na iyon, nagpasya akong bumiyahe na pauwi sa aming baryo.
Habang nagmamaneho, hindi ko lubos maisip kung bakit kinakabahan ako ng sobra. Subalit kahit na ganoong Kuya Bari, ipinagpatuloy ko ang aking pagbiyahe. Ay, sana bukas pa yung pansiteria at meron pa silang pansit doon. Saad ko sa aking sarili. Noong natatanaw ko na ang pansiteria, napabuntong hininga ako. Lumakas kasi ang kabog ng aking puso. Kahit na may kakaiba akong kutob, nagpatuloy pa rin ako, Kuya Bari. Pumarada po ako sa tapat ng nasabing pansiteria at saka nagmatsyag sa aking paligid. Bakit kaya ang tahimik sa loob? Hindi kaya walang tao dyan? Nagpalinga-linga ako at napailing na lang noong makita kong may ilaw pa naman sa loob. Papasok na sana ako sa pansiteria nung matanto kong nakasara ang pintuan sa harap. At dahil doon, naisipan kong pumunta doon sa likuran na pinto at saka binala kong doon ako tumawag. Pagkadating ko doon, agad akong tumawag. Tao po! Tao po! Tawag ko subalit walang sumasagot. Aalis na sana ako noon nang makarinig ako ng isang kalabog sa loob ng kusina nila. Dulot ng aking pagkakuryoso, naghanap ako ng siwang kung saan pwede akong sumilip. Nang makahanap na nga ako, agad akong sumilip doon. Ilang segundo akong natulala habang nakamasid sa loob. Walang ano-ano. Nakita ko ang dalawang babae roon na may kung anong hinihiwa. Ay, ano kaya yan? Mukhang hindi naman pansit yan, sabi ko sa aking sarili. Namulagat na lang ang aking mga mata noong makita ko ang isang batya kung saan nila inilalagay ang kanilang hinihiwa. Ano yan? Mukhang hindi naman pansit yan, at saka hindi naman yan karne ng baboy. Wika ko ulit sa aking sarili. Sinipat ko ng maigi ang batya at napailing ako. Sabay takip ng aking bibig noong malaman kong may binti ng tao roon. Nakausli pa nga ang paa ng tao, kaya lalo akong kinilabutan. Hindi! Mga aswang ang nandito. Ibig sabihin karne ng tao ang isinasahog nila sa kanilang pansit. Halos mandiri ako dahil sa aking natuklasan dahil doon. Naduwal ako bigla. Walang ano-ano. Umalingasaw ang napakabahong amoy ng kusina nila. At dahil sa aking nalaman, ninais kong umalis na sa lugar na iyon. Hindi na ako babalik dito. Wika ko na lang sa aking sarili habang lumalayo. Pagkahakbang ko ay may kung anong lata ang nasagi ng aking paa. At sa kadahilanang iyon, gumawa iyon ng ingay. At saka natisod ako. Patay! Ang sambit ko. Dali-dali akong naglakad, ngunit agad din akong natigilan at saka napatago noong marinig kong bumukas ang pinto doon. Sino yan? May tao ba riyan? Boses ng isang babae. Napatitig ako sa bahagi ng pinto at nakita kong mayroong nakatayo roon. Isang babaeng nakabuhaghag ang buhok. Dilat na dilat ang kanyang mga namumulang mga mata at walang tigil ang kanyang paglalaway. Sino yan? Muli niyang tanong. Kinabahan na nga ako, Kuya Bari, ng mga oras na iyon. Alam ko sa isang maling galaw ko lang
ay mahuhuli nila ako. Walang ano-ano, lumabas na rin ang isang babae at kagayang-kagaya ng nauna ang kanyang itsura. Alam kong sila ang may-ari ng pansiteria, ngunit ibang-iba na sila. Alam naming nariyan ka lang sa paligid, naaamoy ka namin. Sigaw ng isa sa kanila. Biglang nangatog ang aking tuhod ng mga panahong iyon. Hindi ko alam ang aking gagawin, Kuya Bari. Mas lalo na lamang akong nataranta noong makita kong naglalakad sila habang nagpapalinga-linga. Nako, kailangan ko lang makaalis sa lugar na ito. Saad ko sa aking sarili. Nag-abang ako ng tamang oras, subalit laking gulat ko na lang noong makarinig ako ng garalgal na boses sa bandang likuran ko. Ikaw, anong ginagawa mo riyan? Lalo pang lumakas ang kabog ng aking puso. Dahan-dahan akong napalingon at napalunok ako ng aking laway nang makakita ako ng isang itim na nilalang na nasa likuran ko lang. Nagbabaga ang kanilang mga mata at parang baboy ang kanilang mukha. Halika! Hinila nila ako mula sa aking pinagtataguan. Kahit na nagpupumiglas ako ay hindi ko magawa ang makaalpas sa kanila, Kuya Bari. Doble kasi ang lakas nila kumpara sa aking lakas. Dinala nila ako sa loob ng kusina ng pansiteria at pagkapasok ko roon, agad akong nakalanghap ng nakakasulasok na amoy. Parang mula iyon sa nabubulok na laman at saka ng dugo ng tao. Magmamatsyag ka sa aming pansiteria. Pagkatapos isusumbong mo kami? Iyan ang hindi namin papayagan. Sigaw ng isang babaeng tila isang aswang. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ikaw ang isasahog namin sa aming pansit. Pagkawika ng isang aswang noon, napatawa naman ang isa. Kumuha sila ng isang malaking patalim at saka ipinakita iyon sa akin. Ito ang bagay sa mga kagaya mo. Noong mga panahong iyon, inilagay nila ako sa isang silid. Kung mabaho ang kanilang kusina, ay halos doble pa ang kanyang amoy doon sa silid na iyon. May mga kasama ako roon. Isang batang babae. Hindi siya nakakapagsalita dahil may busal ang kanyang bibig. May tali rin siya sa kanyang paa at kamay. Anong ginagawa mo rito? Kailangan nating makatakas dito. Napaungo lang ang batang babae bilang tugon sa akin at saka napaluha. Walang ano-ano. Muling pumasok ang dalawang babae. Kinuha nila ang bata at saka napahagikik pa. Saan niyo dadalhin yan? Tanong ko sa kanila. Napalingon ng isang babae sa akin. Ngumisi siya at saka nagwika. Huwag kang maging atat. Malalaman mo rin kung saan namin ito dadalhin o kung ano man ang aming gagawin sa kanya. Kasi ito rin ang magiging kapalaran mo. Wika niya sa akin. Bigla akong natahimik ng mga panahong iyon. Noong wala na sila, nagpalinga-linga ako sa aking paligid at saka naghanap ng pwede kong matatakasan. Kailangan kong makatakas sa lugar na ito
Ilang sandali pa, nakarinig ako ng isang hiyaw ng bata. Tinatawag noon ang kanyang ina at saka nagmamakaawa sa dalawang babaeng aswang. Pagkalipas ng ilang sandali, natahimik na ang bata. Ang ingay ng pag-iyak sa kusina ay napalitan ng ingay ng pagtataga. Naisip-isip kong marahil ay kinatay na rin nila ang batang iyon. At dahil doon, mas lalo akong nakaramdam ng takot, Kuya Bari. Inisip ko ang aking pamilyang naghihintay sa akin. Ako, hindi pwede to. Tatakas ako sa lugar na ito at ipababatid ko sa mga tao na ang pansiteryang ito na paborito nila ay isang karne ng tao ang kanilang isinasahog. Pilit akong nagpupumiglas. Ikinikiskis ko ang tali ko sa kamay sa isang magaspang na bahagi ng haligi. Pinagtiyagaan kong gawin iyon hanggang sa maramdaman kong unti-unti na iyong napuputol. Noong mapagtanto kong malapit na siyang maputol, ginamit ko ang aking buong lakas upang sirain iyon. Hindi nga nagtagal ay nagawa kong putulin ang tali na nasa kamay ko. Noong mga panahong iyon, dali-dali ko ring pinutol ang tali sa aking paa at saka nagpasya akong umalis sa aking pwesto. Kailangan ko nang makatakas. Sambit ko sa aking sarili noong marinig kong tapos na sila sa kanilang pagkakatay sa batang babae. Noong mga panahong iyon ay sinubukan kong itulak at puwersahin ang dingding. Napangiti na lang ako nang mawaring may isang bahaging marupok. Bago pa man makapasok ang dalawang babaeng aswang na may-ari ng pansiteria, buong lakas kong itinulak at sinuntok ang dingding. Nakatatlong tulak ako noon bago ko nagawang sirain iyon. Dahil sa biglaang pagkasira noon, nakagawa ako ng ingay. Narinig ko pang tila nataranta ang dalawang aswang na iyon, kaya mabilis akong lumabas sa bahaging wala ng dingding. Hindi na nila ako dapat maabutan dahil baka gawin din nila sa akin ang ginawa nila sa batang iyon. Sabi ko na lang sa aking sarili. Dali-dali akong tumakbo hanggang sa nakita ko ang pintuan sa likuran patungo kung saan naroroon ang aking tricycle. Pagkadating ko sa aking tricycle ay pinaharurot ko kaagad ang aking tricycle patungo sa aming baryo. Magkahalong kilabot at kaba ang aking nararamdaman ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Hindi ko alam kung ano ang aking naranasan. Hindi ako makapaniwala na mga aswang ang mga may-ari ng pansiteryang iyon. Dahil sa takot na aking nararamdaman ay hindi na ako lumingon pa sa pansiteryang iyon. Pagkadating ko sa aming bahay, nagtaka ang aking asawa dahil sobrang lansa ng aking amoy at putlang-putla ako. Hindi kaagad ako nakasagot at nakapagsalita dahil sa takot na aking nararamdaman. Noong nahimasmasa na ako, doon ko ikinuwento ang lahat. Alam mo bang mga aswang ang may-ari ng pansiteryang iyon? Kitang-kita ko kasi kung papaano nila kinakatay ang isang parte ng tao at saka rinig na rinig ko kung papaano nila kinatay ang batang babae. Iyon ang ginawa nilang pansahog ng kanilang lutuin. Utal na wika ko. Nasindak ang aking asawa dahil sa aking ikinuwento. Sabi ng aking misis ay dapat daw ay ipagkalat ang aking nasaksihan upang
maabisuhan ang mga ibang tao sa aming lugar. At iyon nga, Kuya Bari, ang ginawa ng aking asawa kinabukasan. Subalit, noong sugurin ng mga tao ang nasabing pansiteria, ay wala ng tao doon. Ang tanging naiwan doon ay ang kanilang pwesto at ang mga bakas ng dugo. Nawari ng mga tao na hindi ako nagsisinungaling, Kuya Bari, dahil may mga damit pa nga roon ng mga tao na pinaghihinalaang pagmamay-ari ng mga nabiktima ng mga aswang doon sa pansiteria. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay nangingilabot po talaga ako tuwing makakakita ako ng pansit. Isang masamang karanasan ang hindi ko po talaga malilimutan na. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Boy. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang, kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.